We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Buong puwersang nakatutok ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa paggunita sa undas. Makakasama natin live si Paul Hernandez sa Bolboc Public Cemetery at si Denise Abante sa Batangas City. Dumagsa sa Bolboc Public Cemetery sa Batangas City ang mga bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak. Samantala, inaasahang mahigit 450,000 na katao ang bibisita sa iba't ibang sementeryo sa Batangas ayon sa PNP Calabarzon. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul, kumusta dyan? Ivy, hapon na nga pero patuloy pa rin yung pagdagsa dito sa Bolboc Public Cemetery ng mga bumibisita sa mga kaanak na yumao. Dito sa gawi kong kanan, ito lamang yung nag-iisang exit at entry point ng mga bumibisita kaya nagkakaroon bahagya ng congestion dito sa may entrada. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, 24 oras ng bukas itong himlayan para sa mga bibisita hanggang mamayang hating gabi. Mahabang lakaran at siksikan ang sinuong ng mga dumalaw sa sementeryo ngayong undas. Lahat intensyong makapagtirik ng kandila sa mga kaanak na yumao at mag-alay ng dasal. Gaya na lamang ng pamilya Kamalya na pumunta sa Bolboc Public Cemetery sa Batangas City na itinuturing na pinakamalaking pampublikong sementeryo sa lungsod. Ang bulaklak na dala, hindi magarbo, nakuha lang sa kanilang bakuran. Reunion na rin daw nila itong magkakapatid. Ako lang, kapatid ako pero 2 years. Hindi pa rin ako nakaka-move on hanggang ngayon. Inaalala ko talaga, tulo talaga yung luha ko. May tirikan din ng kandila sa loob ng sementeryo. Common area ito para sa mga dalaw na hindi mahanap ang puntod ng mga namayapang kaanak. 2 taon na. Yung bawat undras ay dito ko natiri. Mahal mo sa buhay, kapatid mo, kadugo mo. Kaya kahit ano pang mangyari, dadalaw ka. Maipadama mo lang ang pagmamahal mo. Kapansin-pansin din ng ilang puntod na hindi dinalaw ng kaanak. Inaasahan ng PNP Calabarzon na mahigit 450,000 ang magsisidalaw sa mga sementeryo sa probinsya ng Batangas. Bawal ang alak, matutulis na bagay o mga deadly weapon, pati na ang mga barahan na pangsugal. Gayon din ang malakas na sound system. Dahil gusto po natin ang araw na ito ay maging sagrado, kailangan po natin ay magdasal at magnilay sa loob, kaya po ipinagbabawal po natin ang mga malalakas na ingay. Ang DOH nananawagan sa publiko na huwag nang isama sa mga libingan ng maliliit na bata. Ito'y para may iwas na rin sila sa banta ng iba pang mga sakit bukod sa COVID-19. IV update lamang tayo. Base sa crowd estimate ng Batangas City Police, pumalo na sa mahigit 8,000 yung mga bumisita dito sa Bolboc Public Cemetery. At ayon din sa kanila, wala pa naman daw reported na any untoward incident dito sa libingan. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Naranasan ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalsadang papasok sa ilang sementeryo sa Lipas City. Idineploy naman ang karagdagang traffic enforcer sa 3 malalaking sementeryo sa lungsod. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, mula sa 30 traffic enforcers, 20 karagdagan pa ang idineploy ng Lipas City Public Order and Safety Office ngayong araw para umalalay sa mga motorista.
Pasado alas 8 ng umaga kanina ramdam na ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Antipolo del Norte, Lipas City kung saan naroon ang isang sementeryo sa lungsod. Kabi-kabilaan ang mga residenteng mas piniling maglakad na lamang papunta sa sementeryo dahil hindi makalusot ang kanilang mga sasakyan. Ay, dito na kami bumabay kasi malapit na lang naman. Sana wag umulan para makarating ng maayos. Traffic po doon, kaya ano na lang po kami na maglakad. Konting pasyensya lang po sa mga motorista kasi sadya po napapanahon na ganito na traffic. Ayon sa Lipas City Public Order and Safety Office o CPOS, inaasahan na nila ang buhos ng mga sasakyan ngayong araw hanggang sa 3 ng Nobyembre dahil sa mga dadalaw sa kanilang mga kaanak sa sementeryo. Dahil dito, nagtalaga na sila ng karagdagang mga traffic enforcers sa 3 malalaking sementeryo sa lungsod upang matiyak ang kaayusan ng daloy ng trapiko. Naka-full blast po kami. Wala kaming day off ngayon. Sa pang-umaga po yung mga 40, 6 a.m. to 2 p.m. po yun. Tapos may papasok po ng 1 to 9 p.m. Ang pamilya ni Amelia alas 6 pa lamang daw ng umaga ay pumunta na sa sementeryo para dalawin ang puntod ng mga yumaong kaanak sa Antipolo del Norte Catholic Cemetery. Tradisyon na raw kasi ng pamilya na magsama-sama sa unang araw ng Nobyembre para alalahanin ang mga yumaong kaanak. Sa ating mga dasal, kasama pa rin sila kahit sila ay nasa heaven na at yung mga ginawa nila dito sa ibabaw ng mundo, nagpapasalamat pa rin tayo. Tuwing monthly death anniversary nila, binibisita natin sila, pinagtitirik ng kandila, at the same time may flowers din. Ayon sa mga otoridad, inaasahan din nila ang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo sa hapon o gabi. Paalala nila ang ibayo pa ring pag-iingat, pasensya at huwag magdala ng mga ipinagbabawal sa sementeryo. Sa panayam natin kanina sa hepe ng Lipa PNP, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin naitatalang anumang insidente sa mga sementeryo. Gayon din, wala pa rin nahuhuling lumalabag sa pagdadala ng ipinagbabawal na gamit sa loob ng sementeryo. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Itinayo ang ilang portalets sa Chaong Public Cemetery sa Quezon para sa pagdagsa ng mga bumibisita sa naturang sementeryo. Samantala, dagsa pa rin ang mga bumisita sa San Pablo City Public Cemetery sa Laguna sa kabila ng naranasang pag-ulan. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Sa Chaong Quezon, dagsa na rin ang mga pumupunta sa Chaong Public Cemetery upang dalawin ang mga mahal nila sa buhay na yumao. May mga itinayo na ring portable toilet sa loob ng sementeryo. Mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa paggunita ng undas. Samantala, kahit maulan sa San Pablo City, Laguna, dagsa pa rin ang ilang pamilya na dumalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay sa San Pablo City Public Cemetery. Nakabantay naman ang mga otoridad sa lugar upang matiyak ang seguridad ng mga nagtutungo rito. Bukod sa mga sementeryo, dinagsa rin ng mga tawang taunang sidera sa lungsod ng San Pablo. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Patay ang 4 na katao habang 6 na iba pa ang sugatan matapos salpukin ng pick-up ang 2 tricycle sa Calambas City, Laguna. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on the spot ang 35 anyos na padre de pamilyang si Gilbert Palupit matapos mabangga ng kasalubong na pickup truck ang minamanehong nitong tricycle pasado alas 3 ng madaling araw kanina habang binabagtas ang National Highway na sakop ng Barangay Bukal, Calambas City, Laguna. Sa investigasyon, lulan ng tricycle ang mag-anak ni Palupit na patungo sana sa Sariaya, Quezon nang mangyari ang aksidente. Sa CCTV footage na ipinadala ng Calambas City Police, makikita ang 2 tricycle na ito na marahan lamang ang patakbo. Maya-maya pa makikita ang pagdating ng pickup hanggang sa masalpok at makaladkad ang 2 tricycle. Itong medyo may kabilisan ng takbo. So, na-out of way siya dahil medyo kurbada, nakain niya yung linya ng 2 tricycle at sinalpok niya. Naisugod pa sa ospital ang asawa at 4 na anak ni Palupit, ngunit sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang asawa nito at 2 pa nitong anak na edad 4 at 11. Habang ginagamot pa sa pagamutan ang 2 pang anak na edad 12 at 9 na taong gulang. Nabangga rin ng naturang pick-up ang isa pang tricycle na minamaneho naman ni John Ray San Juan, 25 anyos, lulan ang isang pasahero nito. Sugatan ang 2 na agad isinugod sa ospital. Isinugod din sa pagamutan ang driver at pasahero ng pickup truck dahil sa mga tinamo nilang sugat.
Ayon sa pulisya, posibleng nasa impluwensya ng alak ang driver ng pick-up na kinilalang si Eliza May Pacrin Abitria, 27 anyos, residente ng Las Piñas City. Based dun sa initial na investigator, parang medyo amoy alak. Bali, i-confirm pa natin yan through liquor test sa ospital. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang driver ng pick-up. Kapag po medyo nakainom na po, wag na po tayong mag-drive talaga at napakadelikado po talaga na magkakaroon po tayo ng aksidente na kagaya nito. So mahirap naman po na ibang taong mga nadadamay at may mga properties din po na maaaring masira. Kung mahigpit na tagubilin natin na kung nakainom po, wag na pong magmaneho. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 18 anyos na lalaki matapos magulungan ng oil tanker sa Tagkawayan, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Pinaglalamayan ngayon ng 18 anyos sa Sinoli matapos siyang magulungan ng oil tanker sa highway ng Barangay San Vicente, Tagkawayan, Quezon. Ang biktima galing lang sa pagboto sa katatapos lang na barangay and SK elections. Yun na pala ang una't huli niyang pagboto. Sa ulat ng pulisya, sakay ang biktima sa likuran ng tricycle na inovertake ng oil tanker. Nasabitan muna raw ang tuhod nito saka siya pumailalim sa tanker. Medyo tikit po kasi po yung parte po ng pinangyarihan, kurbada po at saka medyo hindi po siya 4 lanes. Two-way lang po yung kalsada. Matinding pinsala sa ulong ay kinasawi ng biktima. Ang oil tanker magde-deliver lang daw sana ng gasolina sa Bicol. Tumigil daw agad ang driver nang maramdamang tila may nadaanan siya. Kusa naman po siyang sumuko sa amin. Kausap ko po yung driver. Sabi niya, hindi niya napansin na may nasagi siya. Kasi po yung tricycle, wala pong kasira-sira yung tricycle. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and driver ng oil tanker. Sinusubukan pa siyang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Gayon din ang pamilya ng nasawi. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasa 70 hanggang 75% ang voter turnout sa Batangas City batay sa inisyal na report ng COMELEC. Pangangasiwaan naman ng DILG ang oath-taking ng mga nanalong kandidato sa BSKE 2023. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Nadala na sa Batangas City Sports Coliseum ang mga election paraphernalia na ginamit sa barangay and SK elections. At base sa Local Government Code, City Treasurer's Office na muli ang mag-iingat ng mga ito. Isang set na lang daw mula sa isang barangay ang hinihintay nila. Meron lang isa, November 3 niya raw dalhin, but it's all recorded naman, so wala na magkabago doon. Sa initial na report ng COMELEC Batangas City, nasa 70 hanggang 75% ang voter turnout. Katumbas yan ng 170,000 mula sa mahigit 227,000 na registered voters sa lungsod. Mataas na bilang pa rin para sa komisyon kahit pa 5 taon ang hinintay bago nasundan ng huling BSKE. Barangay siguro, matagal di ba? Local level, barangay, they went out to vote for change in barangay, di ba? Nakapagproklama na rin ang mga nanalong kandidato sa 105 barangay sa lungsod.
Sunod nito, ang DILG naman daw ang mangangasiwa para sa pagsasagawa ng oath-taking sa mga nanalong kandidato. I was coordinating DILG sila susumpa. And DILG has some requirements regarding that. I'm yet to find out how. Sa pangkalahatan, matiwasay at matagumpay ang naging manual elections ng BSKE para sa COMELEC. Nauna nang sinabi ng komisyon na hindi 100% pulido ang botohan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bagamat kakaunti na lang ang mga pasahero, mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa Grand Terminal sa Batangas City. Tuloy-tuloy din ang ginagawang inspeksyon ng otoridad sa mga bumabiyaheng bus para matiyak na nasa tamang kondisyon ang mga ito bago bumiyahe. Sa taya ng pamunuan ng Grand Terminal, mahigit 10,000 pasahero ang inaasahan nilang muling dadagsa sa Sabado at Linggo, November 4 at 5, na magsisibalikan sa Maynila at iba pang mga karatig probinsya. Ayon sa pamunuan ng Grand Terminal, sapat ang bilang ng mga babiyahing bus. Paalala rin nila sa mga dadagsang pasahero na huwag nang magdala ng mga patalim, flammable at iba pang mga ipinagbabawal na bagay. Nag-advance na planning po kami para makausap yung mga bus companies na mag-provide ng mas medyo labis pa na mga buses natin para hindi tayo mawala ng biyahe. Nagpaalala ang Department of Health Calabarzon sa publiko na mga dapat gawin para sa mas ligtas na pag-alala at pagdalaw sa mga sementeryo sa mga kaanak at mahal sa buhay na yumao ngayong undas. Kabilang sa health tips na ibinahagi ng Health Department ay ang pagdadala ng proteksyon laban sa init ng araw o ulan gaya ng payong, magdala rin ng sapat na inuming tubig. Hinihikayat din nila ang publiko na magsuot ng face mask kung kinakailangan. Ugaliin ang wastong paghahanda ng mga dadaling pagkain at iwasang magbaon ng pagkaing madaling mapanis. Pinaalalahanan din nila ang publiko na iwasan ng magsama ng bata, lalo na mga sanggol sa mga sementeryo. Nasa ilalim pa rin ng Code White Alert ang mga ospital at iba pang health facility sa Calabarzon mula noong October 8 at magtatagal hanggang sa November 5. Muling magsasama sina David Licauco at Barbie Forteza sa isang proyekto pagkatapos ng Maging Sino Ka Man. Samantala sa Maging Sino Ka Man, maniwala kaya si Monique na si Belinda ang pumatay sa kapatid ni Carding? Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa nalalapit na pagtatapos ng Maging Sino Ka Man na pinagbibidahan ng pambansang Ginoo David Licauco at kapuso primetime princess Barbie Forteza, nagbigay ng clue si David ng tungkol sa susunod nilang proyekto. Ayon sa aktor, may pagkakatulad ito sa fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Naghahanda na raw ang dalawa para sa kanilang susunod na project. Samantala sa ngayong huling Miyerkules, pipiliting malaman ni Loleng kung may katotohanan ang mga sinabi ni Alex sa kanya at kokomprontahin na rin ni Monique ang kanyang ina kung siya ba talaga ang nagpapatay sa kapatid ni Carding. Maniniwala kaya silang si Belinda ang nagpapatay sa kapatid ni Carding? Ang mga eksenang yan abangan mamaya sa Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tunghaya ng pagpapailaw sa Christmas centerpiece ng isang mall sa City of Santa Rosa sa Laguna, kung saan nakiisa ang GMA sportscaster at 24 oras game changer host Martin Javier. Narito ang report ni Denise Abante. Bata man o matanda, matyagang naghintay, masilayan lang ang taunang centerpiece lighting ng mga dekorasyong Pampasko sa isang mall sa Santa Rosa City, Laguna. Bago nito, isang kanta ang inihandog ng ilang mga kabataan mula sa isang universidad sa Laguna. Ang 78 anyos na si Aling Herminia na mula pa sa Bacolod City, dumayo raw para masilayan ang taunang pailaw at mapanood ang pagkanta ng apo. Isa raw kasi sa mga nagpapalakas sa kanya ay ang masilayan ang magagandang dekorasyon tuwing Kapaskuhan. Masaya ang Christmas natin ngayon at nasaksihan natin yung pag-ilaw ng Christmas tree. Happiness for the year coming. Sana hindi na tayo maghirap at saka may magandang tayong hanap buhay at marami na tayong grasya na
tanggap. Ilang minuto pa pinailawan na ang nasa 30 talampakang taas na Christmas tree, dancing stairs at ang mga Christmas lights na nakapalibot sa centerpiece. Icicle Christmas ang tema ng pailaw kaya kapansin-pansin din ang naglalakihang polar bear, white deer at mga penguin. At para kumpleto ang snowy and winter feels-filled Christmas, nagkaroon din ng mala-snow effect gamit ang mga bubble machines at confetti na masayang pinaglaruan ng mga bata. We wanted to start Christmas this early, no? We prepared this centerpiece so that everyone will enjoy and take a picture, a glimpse of how snowy Christmas should be. Yes, so I saw the ad in the Facebook, so it's Icicle Christmas in Santa Rosa. So since we're just near the area, then I want to see the light up of the Christmas tree with the kids. Ngayon lang sila nakapunta na first time na magla-light up sa Santa Rosa. Dumagdag din sa excitement ng mga mall-goer ang GMA Sportscaster at 24 oras game-changer host na si Martin Javier na nagsilbing host. Masaya raw siya sa panibagong karanasan at hinikayat din ang mga taga-suporta na patuloy pang subaybayan ang bakbakan ng mga kupunan sa NCAA. This is going to be one of the biggest seasons of the NCAA and we are reintroducing a lot of the sports na hindi na ipagpatuloy dahil nag-pandemic. At syempre po yung GMA Masterclass Series natin. We've been bringing, of course, our legends, icons in the industry to the different areas here in the Philippines, different regions in the Philippines. At sila po yung nag-share ng kanilang knowledge sa mga estudyante, sa youth natin. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pasintabi po mga kapuso, natagpuan ang naaagnas na bangkay ng isang lalaki sa ilalim ng tulay sa Lipas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Naaagnas na ang bangkay ng lalaking ito ng madatnan ng mga otoridad sa ilalim ng tulay na sakop ng barangay Sabang sa Lipas City. Nakadapa ito sa karton na nagsilbi niyang higaan. Kinilala ang lalaki na si alias Manong na matagal na umanong nakatira sa ilalim ng tulay ayon sa pulisya. Sa investigasyon, isang barker ang nag-report sa himpilan dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa ilalim ng tulay. Habang siya po ay umiihi, may naamoy po siyang kakaibang amoy. Masangsang daw po yun na amoy. And found out na meron pong isang bangkay na nakaharap sa semento at puno ng mga maggots or uod sa different parts po ng kanyang katawan. Ayon pa sa PNP, posibleng inatake sa puso ang biktima. Tinatayang nasa 4 hanggang 5 araw ng patay ang lalaki. Wala rin daw permanenteng bahay sa lungsod ang biktima kaya patuloy pang inaalam kung sino ang mga posibleng kaanak nito. Tinatayang nasa 50 hanggang 60 ang edad ng lalaki. May mga tattoo sa kanyang likod na isang hugis bituin at may nakasulat na wasalak sa kanyang kanang braso. Identified po as taong kalye. Nakatigil po siya doon sa ilalim ng bridge. Kahit saan po napupunta and doon po siya currently nakatigil po nung time na iyon. Based po sa ating autopsy report po, around 4 to 5 days na po itong patay. Ang initial post-mortem po ng SOCO ay ito po ay heart attack. Pansamantalang inilibing sa Lipas City Public Cemetery ang bangkay habang patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga kaanak nito. Nagpadala na rin ng flash alarm ang Lipas City Police Station sa iba pang himpilan ng pulisya sa lalawigan. Kung meron pong naka-identify sa ating male cadaver, maigi lang pong tumawag sa Lipas City Police Station. And open po ang ating hotline 24/7 sa Lipas City Component Police Station. Agad pong ipagpaalam sa ating kasamahan na kapulisan ng anumang insidente na katulad nito. Maaaring umanong hukayin ang labi nito sa Lipas City Public Cemetery sakaling mahanap na ang mga kaanak nito. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, dagsa pa rin ang mga pumupunta sa mga sementeryo sa bayan ng Daet, Camarines Norte para sa paggunita ng undas. Nakaranas din ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng F. Pimentel Avenue na sakop ng Barangay 2 at Kabangbang, kung saan matatagpuan ang 3 public cemetery. Dahil sa pagulan, may ilang lugar sa loob ng sementeryo na naiipunan na ng tubig, kung saan nilagyan na lamang ng tulay na kahoy para makadaan ang mga bumibisita. Inaasahan naman na mas marami pa ang bibisita sa mga sementeryo
pagsapit ng gabi. Kakaunti na ang mga pasahero sa Batangas Port ngayong araw, November 1. Tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga barko sa Pantalan ayon sa pamunuan ng PPA Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Madalang pa sa patak ng ulan ang dating ng mga pasahero dito sa loob ng Batangas Port ngayong undas. Maluwag ang ticketing booth. Karamihan kasi nagsipag-uwian na sa kanilang probinsya nitong nagdaang mga araw. Nauna nang dumalaw sa sementeryo si Eduardo para makapunta siya ngayong araw sa Sibuyan, Romblon para makipaglibing sa isang kaibigan. Para hindi na ako makipagsiksikan doon sa mga, lalo na ngayon, ang hirap pumunta doon. Sa datos kaninang tanghali, 5,300 lang na mga pasahero ang nagtawid dagat. Dahil kalmado ang lagay ng dagat at maaliwalas ang papawirin, walang kanseladong biyahe ng barko. Bukas, November 2, inaasahang magsisibalikan na ang mga pasahero sa Batangas Pier. Maybe tomorrow, no, November 2 and November 3, medyo meron po siguro na pagdagsa po ulit ng pasahero. Yung pong inbound po, no, ng vessel. No? Nakahanda ang mga barko na sasambot sa mga pasahero mula sa isla ng Mindoro. So ngayon, mangyayari doon ay baka madami yung barko, marami kami kasi oras eh. Sa kabila ng pababang bilang ng mga nagtatawid dagat, isinasagawa pa rin ng mga otoridad ang protocol sa inspeksyon ng mga barko. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nagpapaulan ang low pressure area, shear line at hanging amihan sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang iba't ibang na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 170 kilometers, silangan ng Baler, Aurora. Sabi ng Pag-asa na nanatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan at shear line, habang hindi rin inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Bahagya namang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Nakiisa sa paggunita ng Araw ng Mga Santo ang mahigit 200 kabataan sa San Juan, Batangas sa pamamagitan ng Parade of Saints. Muli ring ipinaalala ng Simbahang Katolika ang totoong diwa at kahulugan ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Banal. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mahigit 200 bata at kabataan ang lumahok sa Parade of Saints na isinagawa sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa San Juan, Batangas kahapon. Bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang ng All Saints Day. Ayon sa simbahan, layunin nitong itama ang taunang tradisyon tuwing Halloween. Sa halip na mga nakakatakot na kasuotan, damit ng mga santo at santa ang dapat maging sentro at ang mga banal daw ang nararapat tularan. Nais din ng simbahan na mamulat ang mga kabataan sa sakripisyo ng mga santo upang magsilbi nilang mga modelo. Sentro ng parada ang mga kalahok sa kanya-kanyang bihis at pagrepresenta sa pinili nilang santo. May nagdamit Berheng Maria at mga anghel, maging sa Poong Jesus Nazareno. Kasali rin ang mga cute na batang ito na nakadamit Santo Niño. At ilang kilalang santo sa lugar gaya nina San Juan Nepomuceno, San Vicente Ferrer at San Jose Marelo. Ang pagbibihis sa mga kabataan ng mga damit pangbanal ay ehemplo ng tamang paggunita sa araw ng mga santo ayon sa simbahan. Samantala kasama ring inilibot ang imahe ng Mahal na Berhen ng Santo Rosario. Hudyat naman ng pagtatapos ng Month of the Holy Rosary ng mga Katoliko. Samantala, nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad sa Immaculate Conception Parish sa Balayan, Batangas. Ito na ang ikalawang beses na nagdaos ang Parade of Saints sa parokya na sinimula noong nakaraang taon. Sa pamamagitan daw ng gawaing ito na ipalalaganap ang totoong diwa at kahulugan ng pagdiriwang ng araw ng mga banal. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
Mga kapuso, 54 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.